And that is why the Constitution precisely took away from them the rule-making power on impeachment and placed it in the hands of Congress. Binigyang din ni retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascuna na nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso ang pagbalangkas ng mga palatuntunan ng impeachment at malinaw itong nakasaad sa saligang batas. Si Ascuna ay isa sa framers ng 1987 Philippine Constitution. Ito ang reaksyon ng retiradong maestrado sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Naniniwala din si dating Justice Ascuna na hindi dapat bumalangkas ng panuntunan ang Korte Suprema para sa proseso ng impeachment dahil sila man anya ay mga impeachable official. Katwiran ni Justice Ascuna, self-serving ito kung ang hukuman ang gagawa ng impeachment rules dahil kasama sila sa posibleng maisalang sa impeachment proceedings. No person or institution should be judged in his or its own cause. And being themselves impeachable, they cannot be the ones to write the rules for their own impeachment. That would be violation of due process and violation of fairness. Sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Duterte noong July 25, 2025, naglatag ng ilang rules ang Korte sa proseso ng impeachment. Subalit sa pinakahuling resolusyon nitong nakaraang January 28 ay wala nang binanggit ang hukuman. Samantala, nang hinayang naman si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi pinagbigyan ang kanilang hiling na magkaroon ng oral arguments sa kaso ni VP Sara. Mahalagaan niya ito para magkaroon ng linaw ang isyu. Maaari rin anyang natanong ang House of Representatives kung talaga bang nagkaroon sila ng pag-abuso sa paghawak ng impeachment case ni VP Duterte. When I was in the court, I always looked forward to oral arguments because in oral arguments you can draw admissions on facts. So you can establish certain facts. Sometimes you really need facts to decide a case. Dumalo sina Carpio at Ascuna sa isang forum kasama ang mga law professor at law students sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. Dito, ipinaliwanag nila ang epekto ng desisyon ng Korte sa mga susunod na impeachment cases. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.